Makinig kayo mga anak. Gagamitin lang ang baril kung nasa kagipitan ka na o sa mga masasamang tao. Ang taon ay 1989. Isla ng Panay, Panitan, Capiz. Mga kabagis, umpisaan ng paganahin ang ating mga imahinasyon sa paki ng subscribe button. Salamat! Ito ay karanasan ng kanyang tito. Nung binata pa ito at nakatira sa parting Capiz, natawagin na lang natin sa pangalang Cesar. Sa taong nabanggit sa kwento, konti pa lang ang nakatira sa isang barangay doon sa Panitan. Sa katunayan nga ay may mga rebelde na nagkukuta o madalas na pumapasyal pa sa lugar. Gawa ng medyo tago talaga ang baryo nila Cesar. At di na rin bago ang usap-usapan patungkol sa mga aswang. Sa mga panahong iyon, sa kanila, kasalukuyang edad 19 anyos na dito si Cesar. At gaya ng inaasahan, binata, kaya madalas sa galaan, kumbaga sa tawag natin ngayon, mahilig sa walwalan. Nang isang hapon, nang dumayo pa ang magkapatid sa inuman, kasama ni Cesar noon ang kuya niyang si Nanding, na 20 anyos na noon. Ito namang si Nanding ay may konting alam sa karunungang lihim sa edad niyang to, dahil ang kanilang ama ay marunong din sa mga ganong bagay. Sa katunayan, may mga kaibigan pa nga ito na mga rebelde na mga antingero. Lasing itong si Nanding nung papauwi na itong dalawang magkapatid. Pero itong si Cesar ay hindi naman gaanong uminom, dahil siya ang nakatoka ngayon para bantayan ang kilos nilang dalawa ng kuya niya sa pag-uwi. Sanggang dikit kasi itong magkapatid. Kaya bago sila pumunta ng inuman, pinag-uusapan na nila kung sino ang maglalasing ng todo at kung sino yung hindi, para makauwi sila ng maayos. Bilin kasi yun ng kanilang ama na lagi silang magtitira ng pang-uwi at huwag iubos ang lahat ng wisyo nila sa alak. Palubog na noon ang araw, nang habang naglalakad ang mga to pauwi sa kanilang bahay, may nakasalubong sila na isang binata na hindi nalalayo sa mga edad nila, at may kasama itong isang matanda. Nung nag-cross ang landas ng mga to, "Hoy, samahan ng tingin mo ah. Papalag ka ba? Ha? Salita nitong sinanding sa binata na kasama nung matanda. Hindi naman nagsalita itong binata at matanda, at tumingin lang ito ng masama sa magkapatid. Mga bago kayo dito na. Ha? Mga aswang kayo. Mga aswang. Salita pa ni Nanding. Nalasing na lasing. Tang, pagpasensyahan nyo na lang kapatid ko. Medyo naparami ang inom eh. Sa pagsasalita naman ni Cesar, inabot nung matanda yung hawak niya na bayong sa kanyang binatang kasama at tinanggal ang kanyang sombrero na gawa sa nilagang anahaw, at lumapit ito sa magkapatid at hinarap niya ang mga to na halos tutok na yung muka niya sa muka ni Cesar. "Mga iyo, pag umiinom ng alak, sa tiyan inilalagay at kilalanin ninyo ang pinabastos nyo. Ha? Walang pasipasensya sa akin. Sisingilin ko na lang kayo sa araw na gusto ko." Salita nitong matanda na may halo ng pagbabanta. Hindi nakasagot naman itong si Cesar sa pagpipigil nito sa kanyang paghinga upang di niya malanghap yung hinga nung matanda. Sa buka pa lang kasi nung bibig nun ay naaamoy na niya yung sobrang bantot ng hininga nung matanda, para yung may kinain na bulok na karne
o bituka ng kung anong animal. Ano sabi mo? Ha? Salita naman ni Nanding at reaksyon nito nang mapansin ni Cesar na palapit na yung kasama nitong bagito. Sige Tang, alis na kami. Wika na lang niya dahil alam ni Cesar na tagilid sila sa laban kung sakaling magkagulo nga dahil may karga silang alak eh. At agad na inakay ni Cesar ang kuya niyang si Nanding papalayo sa dalawa. Sa paglayo naman ng magkapatid, nagpahabol pa yung matanda ng mag-iingat kayo. Tandaan nyo, hindi palaging maliwanag at sumasapit din ang dilim. Salita nung matanda na parang may ibig sabihin. Hindi na lang pinansin yun ni Cesar at tumuloy na lang sila ni Nanding na umuwi. Pagdating naman nila ng bahay, wala pa noon ang kanilang ama na ang pangalan naman ay si Romano. Nang sumapit na ang gabi at kakain na sila, si Cesar na kasi ang nagluto dahil sa matagal nang namatay ang ilaw ng tahanan nitong pamilya. Nang bumukas ang pinto at dumating na rin si Mang Romano at bungad nito na salita. Nasaan yung magaling na kuya mo? Tanong agad nito kay Cesar na mukhang nag-iinit yung ulo. Tay, andito ako. Salita naman ni Nanding na nakasandal sa pintuan ng kanilang kwarto. Ano na naman yung nabalitaan ko, Nanding? Binalandra mo na naman yung pagkabalasubas mo sa mga bagong lipat pa dito. Tapos yung matanda pang si Pisyong ang ginanon mo? At yung bagitong si Iking, hindi mo ba alam? Mga lahi yun ng aswang. Yung pamilya nun, yung kapatid nun na pumanaw na si Tandang Imita, yun yung sinunog ng mga taga-ibang baryo. Nang dahil sa napatunayan nilang aswang siya. Tay, makainom ako eh. Salita naman ni Nanding, sabay kamot sa kanyang ulo. Yan ang sinasabi ko sa'yo, Nanding. Iinom-inom kasi kayo. Di nyo naman kayang dalhin ang sarili nyo. Oh, tay, ba't kayo na naman yung salita mo? Nadamay na naman ako eh. Pasingit na salita naman ni Cesar. Sabay kamot din sa kanyang ulo. Bukas, puntahan nyo yung bahay ng mga yon. Malapit doon sa dulo ng baryo. Humingi kayo ng tawad ha. Tay, humingi na ako ng pasyensya doon sa matanda bago kami maghiwa-hiwalay sa daan. Oh, anong sabi nung ginawa mo yon? Ayaw namang tanggapin yung paghingi ko ng pasyensya. Tapos sabi niya sisingilin na lang daw kami sa araw na gusto niya. Hindi pa natatapos sa pagsasalita itong si Cesar nang biglang may narinig ang mag-aama na kaluskos sa labas ng kanilang bahay. Tapos panay ang kahol ng alaga nilang aso sa labas. Naloko na. Iba yung amoy ng paligid. Yan nga ba sinasabi ko sa'yo, Nanding eh. Andyan na sila. Aswang yung mga nakabangga nyo. Panay pa rin ang kahol ng aso sa labas. Sinarado na agad ni Mang Romano ang kanilang pintuan. Sabay tungo nito sa kanyang silid. Sabay salita niya ng, lintik kayong mga aswang kayo ha. Kayo nang ang tumayo. Kayo pa ang may tapang na sumugod. Tignan natin. Binuksan ni Mang Romano ang kanyang kabinet sa kanyang kwarto. Tapos ay pinagbubungkal niya ang mga nakatiklop niyang damit at kinuha nito ang tinatago niyang baril. Yung dalawang magkapatid naman ay tumungo sa kusina at kumuha ng kani-kanilang sundang. Tay, lalabas na kami. Salita ni Nanding. Manahimik ka, Nanding.
Di nyo pa nga alam kung anong estilo ng mga aswang na yan eh. Padalos-dalos ka na naman kung kumilos. Salita ni Mang Romano. Magantay ka. Nandyan lang sila. Naaamoy ko ang baho ng pagiging aswang nila. Nang parang may mga kuko na kumakalmot sa pinagtagpi-tagping plywood nitong bahay ng mag-aama. Ano? Hanggang ganyan lang ba kayo? Mananakot lang kayo dyan sa labas. Wika ni Mang Romano sa mga aswang na alam niyang nag-aabang sa labas. Nang kikilos na itong magkapatid, sumenyas yung ama nila na tumigil sila sa paggalaw. Sabay taas nito ng kanyang baril sa direksyon ng dingding. May dasal ang mga bala ni Mang Romano para sa ganong mga nilalang. Dahil meron din nga itong alam sa mga ganong karunungan. Sa mga sandali kasi na yon ay parang pinapakinggan o pinapakiramdaman ni Mang Romano ang mga nilalang na gumagalaw sa labas ng kanilang bahay. At nung may tumunog na naman na kalmot ng kuko sa labas, tahimik na kinalabit ni Mang Romano ang gatilyo ng kanyang baril sa direksyon ng gumawa ng ingay. Agad na may umangil na parang siyang tinamaan ni Mang Romano sa labas ng kanilang dingding na plywood. Takbuhin nyo! Di makakalayo yon. Kating-kati naman itong dalawang magkapatid na lumabas na parang nag-uunahan pa para tignan yung tinamaan ng kanilang ama. Sa pagkailaw nila ng hasag sa parting pinagputukan ng kanilang ama, wala silang naabutang nilalang doon. Kaso may mga patak doon ng dugo at bahid ng dugo sa kanilang dingding. Lumabas naman na noon ang tatay ng dalawa. Gustong sundan nung magkapatid yung patak ng dugo dahil kita nilang papalayo ito sa kanilang bahay at papunta yon sa mga talahib na di kalayuan naman sa kanila. Pero, Cesar, Nanding, antayin niyo ko. Hindi lang iisa yon. Sigurado may kasama pa yan. Sumama rin ang ama nitong dalawa para tugisin ang mga nilalang na hinihinala nilang mga aswang. At pagkaabot nila sa mga talahiban ay may mga bahid din ng dugo ang ilan sa mga tangkay ng talahib. Hanggang sa makailang ulit na hawi ng mag-aama sa mga talahib, nakita nila ang pagtakbo ng isang maitim na aso. Hindi ordinaryo ang laki nun at napakaitim. Agad na pinutukan ni Mang Romano iyon. At sigurado siya, tinamaan niya yon. Pero yung malaking aso ay lalong sumuot sa mas makapal na parte ng talahiban. Kaya alam nilang hindi na masyadong nakalayo iyon. Kaya naman, nagmadaling lumapit itong mag-aama. At dun ay nagulat sila sa kanilang nakita na isang binatilyo. Tandang-tanda ni Cesar iyon. Yun yung kasama nung matanda na nakasalubong nila bago sila nakauwi ng bahay ng kuya niya. Yung muntikan nilang makaalitan. Di ba nga, ang pangalan nun Iking? Sabi ni Mang Romano. Naghihinalo na ito at may mga natitira pa itong makakapal na balahibo sa kanyang katawan. Dahil kitang-kita ng mag-aama yon. Dahil hubot-hubad yung lalaki. Hanggang sa tuluyan ng binawian ng buhay itong binatilyo na isa palang aswang. Agad na kumilos itong mag-aama
para idispatcha yung bangkay nun. Dahil baka makita ng ibang tao yon at magmukha pa silang kriminal sa paningin ng mga taga-baryo. Gumawa sila ng hukay sa parting yon ng talahiban. Pagkatapos ay inilagay doon ang bangkay nung binatilyo. At kanila itong sinunog muna bago nila tinabunan ng lupa. Nung matapos ang gabing yon, inilihim na lang ng mag-aama ang naganap na yon sa kani-kanilang sarili. Pero nung mga ilang araw pa ang lumipas, natagpuan din yung matanda na si Pisyong na wala ng buhay sa kanyang kubo dahil sa may nakitang sugat ito sa kanyang katawan na parang tama ng bala. Yun yung hinala ng mga taga doon. Yun yung ikinamatay niya. Ito na ang ikalawang kwento, mga kabagis. Sino kayo? Bakit kayo nandito? Ang bango-bango ng batang nasa loob ng sinapupunan ng iyong ina. Kilala kita, Manting. Tumabi ka na lang. Kung ayaw mong madamay, yan lang ang pakay namin. Paghakbang ng isang garalgal na boses, kasama ang dalawa pang katulad niya na mga aswang. Agad nilang kinalmot at tinabig si Manding sa kanyang muka. Sumalpok ito sa dingding ng kanilang bahay. Ang pangalan po ng aking ama ay Ariston, na siyang nagsalaysay ng kwento. Karanasan niya ito kasama ang isang matalik na kaibigan nung siya ay binata pa at nakatira pa sa Tapas Capiz. Ang tatay naman niya, na isang kilalang antingero nung mga panahong ito, ay si Lolo Kidong, na ayon kay Papa ay may mga tangan na libreta. At higit sa lahat, ang pinakaiingatan nitong mutya ng bao. Tawagin mo na lang po ako sa pangalang White, kabagis. Nandito po ako ngayon sa Bulacan na nagtatrabaho. Itong si Manding ay kababata ng aking ama na namatayan ng mga magulang. Ang ama nito ay namatay nung ipinagbubuntis pa lamang ng kanyang ina ang kanyang kapatid. Nagbigti umano ang tatay niya dahil sa di niya nakayanan ang hirap sa buhay. At sa nanay at sa kapatid naman niya na nasa sinapupunan pa lang ng kanyang ina noon ay parehas ding namatay, na ayon kay Manding ay pinatay ng mga aswang. Kung mapapansin mo, kabagis, at sa mga listeners na kagaya ko, yun yung pahapyaw nung nangyari ng gabing iyon. Sa makatuwid ay nung binata pa itong si Manding ay naulila na siya ng lubos. Kaya naman dahil nga sa matalik na magkaibigan itong si Papa at Manding, kinupkup nila ito. Mabait naman na tao itong si Manding ayon kay Papa. Ang kaso lang, mula nung namatay ang kanyang mga magulang, ay nabalot na ito ng kasakiman sa paghihiganti sa tao o ayon sa kanya ay mga aswang na pumatay sa kanyang ina. Nabuntis nga. Dahil kung babalikan natin ang nangyari nung araw na yon, sa pagpapaliwanag ni Manding at ng aking Papa, sa loob ng kanilang bahay nung nagkamalay na si Manding, pagkatapos siyang tabigin nung aswang at kalmutin sa muka, nakita niya ang kanyang nanay na duguan at may malaking punit ito sa kanyang tiyan. At nawala ang bata sa sinapupunan nito. Papanong hinding-hindi makakalimutan ni Manding ang karumaldumal na nangyari ng gabing iyon? Meron itong 3 peklat sa kanyang muka na malalaki. Parang taga ngayon ng itak. Pero ayon sa kanya, kalmot daw yon ng aswang. Kaya nga kada makikita niya ang kanyang sarili sa salamin, ay naaalala nito ang nakaraan. Isa ring magbubukid si Papa noon. Bukod doon ay may taniman din sila ng saging. Yon yung 2 gawain nila
para mabuhay. Paminsan-minsan ay nanggagamot din daw ang aking lolo Kidong ayon kay Papa. Pero madalang lang yun. Sabi nga ni Papa, hindi yun kinarir ni Lolo. Ramdam ni Papa noon, nabalot nga ang kagustuhan itong matalik niyang kaibigan na si Manding na makapaghiganti sa pumatay sa kanyang ina. Pero sa mga panahong kasi na to, parang hindi niya alam kung saan siya magsisimula. Naniniwala naman si Papa at Lolo Kidong kay Manding na mga aswang nga ang pumatay sa nanay nito. Dahil antingero rin nga si Lolo at may mga paniniwala sa ganung bagay. Kaya dumating yung isang umaga na nahuli ni Lolo Kidong si Manding na kinukuha yung isang libreta nitong tangan. "Manding, ano yan?" "Ha? Tay, gusto ko sanang matuto nito." "Talaga bang gusto mong matuto? Para saan, Manding? Ano ang iyong layunin para matuto ng karunungang lihim?" Tay, kasi tatay ang tawag ni Manding sa aking lolo." Nauutal-utal na pagsagot ni Manding. "Kung hindi mo alam ang layunin mo, Manding, para matuto niyan, ay wala ring saysay ang magkaroon ka ng tangan na ganyan. Dahil lahat ng kapangyarihan, Manding, ay may karampatang obligasyon. Maupo ka, Manding." Wika ni Lolo Kidong, sabay higop ng kape. "Manding, alam kong nasa puso mo pa rin ang balak mong pagbawi o paghihiganti sa pumaslang sa iyong ina. Pero isipin mo, hindi mo na rin maibabalik ang kanilang buhay, kahit matugis mo pa ang mga nilalang na yon. Kung gusto mong matuto, Manding, iwaksi mo muna ang galit dyan sa puso't isipan mo." Hindi na noon nakaimik si Manding at nakinig na lang kay Lolo Kidong. Nang isang araw, habang nag-iinuman itong si Manding at Ariston at isa rin nilang barkada, habang nagkwikwentuhan itong tatlo sa harap ng mesa, sa tabi yon ng isang tindahan, sa gilid ng daan. Gawa ng antingero itong si Lolo Kidong naman, ay siya naman ang pinagkukwentuhan nitong tatlo. Hanggang sa napunta sila sa usapang agimat at mutya. Pinagkukumpara nila yon. Sakto naman nun na may isang binata ang napadaan lang na bibili sa tindahan. Mga brad, mutya ba yung pinag-uusapan nyo?" Salita nitong lalaki na di man lang nagpasintabi sa tatlo. "Oo, bakit?" Salita naman agad ni Manding na medyo pasuplado dahil parang bastos yung lalaki. Bigla na lang sumingit kasi ito sa usapan. Di naman nila kilala. "Bakit? May mutya ba kayo?" Balik na tanong nung lalaki. "Wala. Ano naman sa'yo?" Salita ulit ni Manding. "Psst! Hoy!" Awat naman ni Papa Ariston noon kay Manding. Kasi parang umiinit nga yung ulo nito. Dala ng alak. "Gusto nyo bang magkaroon nun? Yung mutya?" Salita pa ulit nung lalaki. "Brad, umalis ka na, Brad. Hindi kami interesado sa sinasabi mo." Wika naman nung isa nilang kainuman. At nung aalis na nga yung lalaki, nawala ng imik. Sandali. Biglang tayo ni Manding sa pagkakasabi niya nun. "Bakit, Brad? May ibibigay ka ba nun?" Tumigil yung lalaki. "Oo, meron. Meron ako nun. Kung mutya lang ang hinahanap nyo." Salita niya na nakangisi na tumatawa. Lumapit si Manding sa lalaki at nag-usap sila sa gilid ng daan. Hindi naman narinig ni Papa noon kung ano ang napag-usapan nila.
Nakikita lang niya na parang bumibilib-bilib yung ekspresyon ng mukha nito. Natapos yung usapan nung dalawa na walang nalaman si Papa patungkol doon. Ayaw sabihin ni Manding. Lumipas ang araw. Nang isang gabi, nang magising si Papa sa kanyang higaan, nang mapansin niyang wala si Manding sa higaan nito. Iisang silid lang kasi ang tinutulugan ni Papa at ni Manding. Ginising naman noon ni Papa si Lolo Kidong dahil sa pag-aalala nga nito. Hinanap nila si Manding sa palibot ng bahay hanggang sa marating nila ang kalsada. Pero nung inabot na sila ng madaling araw, at yun naman na ang oras na pagdating ni Manding sa kanilang bahay. At sa pagdating nito, ay wala naman siyang masyadong sinabi. Parang wala lang. May pinuntahan lang daw ito saglit na isang kaibigan. Pero di naman niya sinabi ang pangalan. Kahit naman na nag-alala noon si Papa, hinayaan na lang nila si Manding dahil wala namang nangyaring masama dito. Pero nung mga sumunod na araw, bigla na lang nagkasakit si Nanding. Saktong si Lolo naman noon ay nagpapatubig sa palayan, kaya si Papa lang ang kasama ni Manding sa bahay. Pinaiwan na siya ni Lolo para tumingin-tingin sa matalik nitong kaibigan. Inaapoy kasi si Manding ng lagnat. Hanggang sa umuwi na si Lolo Kidong galing sa bukid. Takip silim na yon, nang bigla na lang gumaling na itong si Manding sa kanyang karamdaman. Uunat-unat ito na nakatayo sa banig nang makita yon ni Papa. "Manding, okay ka na?" "Oo naman, lagnat o salang yon. Wala yon." Wika nito na parang malakas pa sa kabayo. Pero nung kakain na sila ng hapunan at tanging gulay lang ang ulam nitong tatlo, ayaw ni Manding ang kumain. Ang nakapagtataka lang, paborito ni Manding ang mga gulay. At ang sabi niya, busog pa ito. Hinayaan naman yon ni Papa. Kaso itong si Lolo ay parang napapaisip na sa kalagayan ni Manding. Parang may naamoy ito na kakaiba na nangyayari kay Manding. Hanggang sa isang umaga, hindi na naglalabas itong si Manding at sumapit na naman ang gabi na nawala na naman ito sa kanyang higaan. Ayon kay Papa, nagising kasi sila ni Lolo sa ingay ng mga ilang tao sa harap ng kanilang bakuran. At paglabas nila, nakita nila ang ilan sa mga kalalakihan sa kanilang baryo na parang may hinahanap. Nakahawak ang mga yon ng itak at mga bolo na pinatulis sa dulo para magsilbing sibat. "Oh, ano ba atin?" salita ni Lolo Kidong sa mga to. "May aswang dito sa baryo, Mang Kidong. Dito tumungo yung isang malaking aso eh. Wala ba kayong napansin? Kita kong linapa yung alaga naming baboy. Buti na lang nahabol ko at aking nataga. Aswang yon, sigurado ako." "Aba, delikado pag ganon. Hayaan nyo't sasabihin ko pag makita namin yon." Medyo marami pang usapan ang nangyari ng gabing iyon kay Lolo Kidong at sa mga kalalakihan. Alam nyo naman sa baryo. At nung natapos na yun, pagbalik ni Lolo at Papa sa bahay nila, nandoon na itong si Manding. Yun nga lang, nakahandusay ito sa sahig at halos maligo ang dugo ang buong katawan nito. May taga ito sa kaliwang braso na itak. Tapos sa bibig niya ay meron ding dugo at may kasama pang buhok ng baboy. Wala itong malay. "Manding! Manding! Anong ginawa mo sa sarili mo?" salita ni Papa habang binabangon nila ni Lolo si Manding dahil humihinga pa naman ito.
Inilabas ni Lolo Kidong ang mutya ng bao o nyog. Isa yung parang makalumang bumbilya na maliit lang, na kulay puti. Ayon kay Papa, naging bato yun na tubo ng nyog sa loob ng bao. Ginagamit yun ni Lolo Kidong sa karamihan ng mga nagiging pasyente niya. At yun na rin ang ginamit nito upang maampat ang pagdurugo ng sugat ni Manding. Malaki kasi yung hiwa nun. Nang nag-usap itong si Lolo at Papa sa labas ng kubo. Anak, Ariston, tama ang hinala ko. Nakalunok ng mutya ng aswang si Manding. Ha? Tay, anong gagawin natin? Gusto ko siyang ipunta sa kabilang bayan. Satyuhin mo. Dahil kung ako lang, kulang ang aking kaalaman para masolusyonan ang problema niya. Hindi naman nagtagal ang pag-uusap ni Lolo at ni Papa nang may narinig na sila noong pagkilos sa loob ng kanilang bahay. Kaya bumalik na sila at nakita na nila si Manding na nakaupo na ito sa kanilang sala, at doon ay inusisa ni Lolo at Papa kung anong ginawa ni Manding sa kanyang sarili. At nag-umpisang ilahad ni Manding ang lahat. Sabi ni Manding, yung lalaki pala na nakausap nito sa tindahan ay nagkasundo sila na bibigyan siya ng mutya. Wala namang hinihinging kapalit yung lalaki. Basta ang sabi lang daw niya, na ituring raw niya na para na niya itong kapatid. Dahil parehas silang ulila. Ginusto ni Manding ang mutya na yun dahil sa pangako nito na mabibigyan siya ng kakaibang lakas pisikal. At yun ang gustong-gustong mangyari ni Manding sa kanyang sarili. Dahil inaasahan pa rin niya na mahahanap nito ang pumatay sa kanyang nanay. Dahil nga hindi niya nun naipagtanggol ang kanyang nanay sa nangyari. Naghangad ito ng kapangyarihan. Yun nga lang, dahil sa lalim ng galit na namuo sa kanyang katauhan, napasa kanya ang maling mutya. Umuo naman si Manding sa mungkahi ni Lolo Kidong na magbakasakaling ipaalis yung mutya sa loob ng katawan nito sa kapatid nito sa ibang bayan. Pero pagsapit ng umaga, wala na si Manding sa kanilang bahay. Mula noon ay hindi na bumalik pa itong si Manding sa bahay nila Papa. Hanggang sa matagpuan na lang si Manding. Napatay na. Dahil sinubukan nito na umatake sa isang baryo. Sa isa ring buntis. Malas lang ni Manding dahil nakuyog siya ng mga tao doon. Sa kakahanap ni Manding ng solusyon upang makapaghiganti, ay napunta ito sa maling landas. Nakakapanlumong isipin dahil si Manding ay isa rin lamang tao na nagkamali sa pagpili nito sa mutya ng aswang. Gaya rin natin si Manding na minsan ay nagiging biktima rin lang ng maling pagkakataon.